ito ginawa ni Senator Robin Padilla na pag-question doon ho sa kahulugan ng force majeure, umali ho ng iba't ibang mga reaksyon, lalo ho sa public. May live report dyan si Bombo Angelo Aganan. Bombo Genesis, Bombo Ever, sa patuloy na pag-antabay natin dito sa Senado. Umani ng iba't ibang reaksyon sa publiko ang naging pag-question ni Senator Robin Padilla sa kahulugan ng force majeure, kaugnay ng patuloy na debate sa Senado hinggil sa panukalang amyendahan ng Senate Rules upang payagan ng online voting ng mga senador. Ito ay matapos ipunto ng ilang miyembro ng minority bloc na sa ilalim ng umiiral na rules ng Senado, pinapayagan lamang ang teleconference sessions sa panahon ng national emergencies o mga sakuna na maituturing na force majeure. Nagugat ang usapin matapos ihain ni Senator Dante Marcoleta ang panukalang palawigin ang umiiral na patakaran at payagan ng mga senador na makaboto online. Sa isang pahayag, question ni Padilla kung ang digmaan ba sa gitnang silangan na umuni nagre-resulta ng terorismo sa iba't ibang parte ng mundo at ang napipintong pagkadawit umano ng Pilipinas sa China-Taiwan conflict ay hindi maikukonsidera na force majeure. Binanggit din niya ang posibleng epekto umano ng El Nino at La Nina bilang mga sitwasyong maaaring makaapekto sa operasyon ng pamahalaan. Batay sa pagsasaliksik ng Bombo Radio Philippines, ang force majeure ay tumutukoy sa mga hindi inaasahan at hindi makontrol na pangyayari o mga sitwasyong wala sa kontrol ng tao. Kabilang dito ang act of God o mga natural disasters gaya ng bagyo, lindol, baha at volcanic eruptions, gayon din ang mga gawa ng tao tulad ng digmaan. Kaugnay nito, mariing tinutulan ni Senator Risa Hontiveros ang pahayag ni Padilla. Ayon sa senadora, hindi sa Pilipinas nagaganap ang digmaan sa gitnang silangan, kaya hindi ito maaaring direktang ituring na force majeure sa konteksto ng bansa. Dagdag pa niya, ang mas mahalagang tignan ay ang epekto nito gaya ng oil crisis na may direktang epekto sa ekonomiya at operasyon ng pamahalaan, dahilan kung bakit mas dapat aniya silang pumasok sa Senado para gawin ang kanilang trabaho. Maikling ngunit diretso ang naging reaksyon naman ni Senator Panfilo Ping Lacson na nagsabing hindi umano force majeure ang pagpapaliwanag ni Padilla kundi isang unforced error o malinaw na pagkakamali sa pag-unawa. Samantala, sinabi naman ni Senator Erwin Tulfo na wala siyang nakikitang basihan upang gamitin ang El Nino at La Nina bilang dahilan para hindi makadalo sa sesyon ng Senado. Umani rin ng iba't ibang reaksyon sa publiko ang pahayag ni Padilla. Sa Facebook post ng Bombo Radio Philippines, marami ang nagsabing dapat ay nagsiliksik muna siya o kumonsulta sa kanyang mga abogado bago magbigay ng pahayag sa isang teknikal na usapin. Mas mainam umano kung nanahimik na lang ang senador. Matatandaan na nagkaroon ng mainit na debate sa plenaryo ng Senado kaugnay ng panukalang amyendahan ng Rules of the Senate. Batay sa Rule 14 Section 41, maaaring magsagawa ng sesyon ng Senado sa pamamagitan ng teleconference, video conference o iba pang electronic means kung mayroong force majeure o national emergency. Ngunit nais ni Marcoleta na palawigin ito upang payagan ng online voting ng mga senador kung may sapat o valid na dahilan. Mariin itong tinutulan ng minority bloc na nauwi sa pag-walkout ng kanilang grupo sa plenaryo. Binigyan din ni Senators Risa Hontiveros at Sherwin Gatchalian na hindi sumusunod sa umiiral na rules ang majority bloc at wala ring umiiral na national emergency sa bansa na magbibigay katwiran sa panukala. Bakit sa debate sa substantive? Kasi hindi nila sinusunod sa conference, ginagawa na kung may pandemya. Wala pandemya ngayon. Walang national emergency. Walang force. Samantala, sa Lunes muling tatalakayin sa Senado ang panukala kung saan nauna ng sinabi ng mayorya na patuloy nila itong isusulong, habang iginit naman ng grupo ng minorya na itutuloy nila ang pagdidebate at pagtatanong sa panukalang ito at maaari rin umano silang humingi ng interbensyon mula sa Korte Suprema kung kinakailangan. Nag-uulat mula dito sa Senado, ako si Bombo Angelo Ganan, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.